Mitsubishi Pajero mga sir na 4x4 automatic transmission. So ito yung rescue natin sa Tagaytay. At ang naging problema ay nag-stack up sa reverse. So kahit may galaw, mailipat mo sa park, sa neutral, sa drive yung shifting lever. Yung ilaw sa dashboard, yung indicator ay naka-stack up sa reverse. So pag ganyan mga sir, ang naging problema niyan yung shifter bushing. It's either dun sa may position switch or dito sa may shifting lever. So dito sa kaso nito mga sir, ang naging problema dito sa may shifting lever. So na buksan na natin ito doon sa Tagaytay kanina mga sir, at ang yung mga video natin doon ay unfortunately hindi na save. So bubuksan ko lang muna ulit mga sir para maipakita sa inyo kung ano yung ginawa kong solusyon pansamantala. So dito mga sir, tinatanggal muna natin yung shift knob. So yung shift knob mga sir, may dalawang tornilyo lang yan. Ayan. Pagkatapos nyan mga sir, pwede natin buhatin yung tanggalin yung shift knob. Yung shift knob naman mga sir, yung 4-wheel drive nya ay may thread. So pinipihit lang yun counterclockwise. So ayan, tanggal na yung shift knob mga sir. So pwede natin itong tanggalin. Ayan. So pagka sumasabit mga sir sa handbrake, pwede nating hilahin ng mabuti yung handbrake para mas lumuwag. Ayan. At pagkatanggal mga sir, so ito na. Ito yung naging problema mga sir. So ilawan lang natin. Ayan. Kung nakikita nyo yung taling alambre na yan, at saka yung kulay black, yan yung dulo ng shifter cable. So dyan nabasag yung bushing at nalaglag yung lock. So nangyari, nalaglag yung kable, natanggal dyan sa pagkakasabit. At yun, kahit saan mo ilipat yung itong shifting lever, hindi sumasama yung kable. So hindi gumagalaw yung position switch or inhibitor switch dun sa ilalim. So pinipicturean lang nung pinipicturean lang nitong driver para ipakita dun sa may-ari. So pansamantala mga sir, dahil wala pang mabili ng shifter bushing, hindi muna natin tatanggalin yung alambre. So pwede na yan gamitin mga sir, at kung makikita nyo yan, okay na. Babalik na lang muna natin at hintayin nga yung orderin ng may-ari na bushing. So ganun lang mga sir, hindi naman ganun kakomplikado. Kung maranasan nyo mangyari sa sasakyan nyo mga sir, pwede nyo i-DIY na yan mga sir. Sundan nyo lang itong video natin at magagawa nyo yan ng maayos. So ayan, sa pagbabalik naman mga sir, babalik lang natin ito at babalik natin yung dalawang tornilyo. Ayan. Sa ilalim ito mga sir, sa may cup holder. Ayan. So, shout out mga sir dun sa mga palaging sumusuporta at nanonood ng video ni Sulit Garage. Kung bago pa lang kayo dito sa channel ni Sulit Garage mga sir, mapadaan sa inyo yung video, paki-subscribe pasuyo mga sir. Subscribe nyo na rin yung maliit na channel ni Sulit Garage, para pag may ina-upload tayong video, manonotify kayo mga sir. Kasi napapansin ko mga sir dito kay YouTube, kahit hindi nyo pindutin yung notification bell, papadala kayo ng notification ni YouTube kapag kayo ay nakasubscribe. So ayan, balik lang natin mga sir yung kanyang shift, yan yung shift knob. Ayan. Balik lang natin yung dalawang tornilyo mga sir. So yun nga pala mga sir, bali naging option lang tayo dito, pero wala namang problema yan. Ang plano talaga ng may-ari, itawag sa kasa, papa-servisan
sa kasa ng Mitsubishi. Nirekomenda nga lang tayo nung kanilang driver na kakilala natin at ayan, sa atin na pinagawa. So salamat doon kay Sir, yung driver. Shout out sa iyo, Sir Arnel. Yan. So, ayan, balikan natin yung dalawang tornilyo. At ibalik natin yung shift knob nitong 4x4 ng 4-wheel drive. Ayan. Ito yung cover ng tornilyo. So ayan mga sir, just in case mangyari sa inyo, at least may idea kayo at makakatulong, sana ay makatulong sa inyo. At yun nga, maraming salamat sa palaging panonood mga sir. Ayan. So hanggang dito na lang muna mga sir at magkita-kita tayo sa susunod. Maraming salamat.